So, welcome back for another video. In this video, I am going to withdraw my cash loan offer dito sa Bilis. So, recently na-share ko sa inyo na nakapag-cash loan din ako dito pero hindi ko siya kinash loan in full amount. So, nagtingi lang ako dito. Meron po akong offer na 16,000 pesos. Then, recently, nag-cash loan ako ng 2,500 and isang 1K. Total of 3,500 pesos. So, hindi siya in full but 2 months to pay ko siya in endure. To give you an update, wala po ako naging increase doon ha kasi tingi-tingi siya. Then, I don't recommend to do that kung gusto nyo ma-increasean kasi hindi talaga siya guaranteed na makaka-increase or ma-increasean kayo. So, this time po, isi-share ko sa inyo na I will withdraw this cash loan offer in full. So, titignan natin kung ganun pa din ba yung process ng pag-withdraw dito sa Bilis just like last year. This is my first time to withdraw Bilis cash loan this year 2024. Let's see if that flow is the same as usual. Tingnan din po natin kung ganun pa rin ba yung interest ko. Computin po natin kung reasonable pa rin ba yung interest at hindi ba siya nag-increase or wala ba siyang hidden charges, kung buo ba natin matatanggap yung pera na ni-loan natin. So, by the way, sa Bilis cash loan po is hindi lang po siya talaga na-withdraw dito sa cash loan feature ni Bilis, kundi na-withdraw din po siya through e-wallet. Nga lang po, ang layo talaga ng diferensya ng charges. So, mamaya po makikita nyo po yan. And another thing po is through Lazada Top Up. So, naka-experience na po ako niyan nun nung hindi ko pa na-unlock yung cash loan feature ko dito sa Bilis. But anyways, papasagian ko kayo mamaya para lang din may idea kayo na rin naman yung itsura or update ngayon sa Lazada Top Up or e-wallet. So this is my Bilis account offer. As you can see, meron po akong credit limit dito na 16,000 pesos that I can use dito sa mga nakalagay dito sa baba tulad nitong Lazada, sa shop, sa cash loan, mobile loan, e-wallets, gaming, cable, and pay bills. So any of that, we can use this offer. So itry natin tong i-open si e-wallet kasi dito din pwede rin po siyang i-withdraw pero limited lang para makita nyo ganito siya. So ito yung mga e-wallets available. So syempre i-click natin si pinaka-famous si GCash. So ito po yung mga matatanggap mo na lang ha. Kunwari sa 500 pesos, 450 na lang ang matatanggap mo sa GCash. So medyo malaki po ha. Kasi dito po sa may baba, sa 5,000 ang pinaka-maximum nila na pwede i-loan dito sa GCash is 5,000 pesos. Then 4,500 na lang yung matatanggap mo. Medyo malaki po ang kanilang processing fee. Then balik tayo. So try natin to si Maya. So ganun din po, para-paras lang po sila ng mga fees and matatanggap. So balik tayo. So try naman natin si Shopee. So ganun din po, wala pong pinagkaiba. Pare-paras lang po yung mga e-wallets charges. Then balik na lang po tayo sa dashboard. Then ngayon naman po, itry natin si Lazada Top Up kasi na-try ko na rin po ito noon. So para makita nyo lang at para may idea kayo, ganito po itsura nyo pag kinik nyo po si Lazada. Then pipili kayo ng amount. Then dadrag-drag nyo lang po yung loan amount na gusto nyo, then installment term na gusto nyo, then yung frequency repayment nyo, kung anong gusto. Then dito sa baba, makikita nyo rin yung breakdown para ka rin nag-cash loan talaga. Pero ito po ay madidiretso po ito sa Lazada wallet nyo ha, then hindi siya na-withdraw through GCash po. Pwede nyo siyang gamitin pambayad sa Last Pay Later, sa Lazada Flash Cash, yun pwede nyo siyang gamitin. And pwede rin siyang pambili of course ng Lazada. And pwede nyo rin siyang i-cash out through Lazada Share Trades pero ang dami na pong charges pag ganun So anyways, pinapakita ko lang sa inyo para mayroon po kayong idea dito. Then if decided na po tayo, we can click the continue below. So meron na po akong video regarding this and regarding cashing out via Share Trades. So paki-visit na lang po yung playlist ko. So balik po tayo sa dashboard. Then dito na po tayo kay cash loan. Click natin of course si cash loan. So yan, ganyan din po siya, para siyang katulad kay Lazada Top Up format, pero dito meron na po tayo, kailangan po natin mag-select ng account dito sa may taas kasi dito nila isi-send yung pera na i-withdraw natin. So GCash lang po yung ginamit ko as usual. Then ito pong sa baba, the installment details. So sa loan amount, pwede po tayong mag-loan dito ng minimum amount nila is 500 pesos, then the maximum is 16,000 pesos. Of course naman, isasagad po natin ito. Isasagad po natin. Then dito sa installment term po is dalawa lang po, 2 months and 3 months. So kapag po 3 months yung kinlik natin, ang payment ko kasi hindi ako nagta-twice a month. Every month talaga ako, monthly ako. Kaya ang monthly ko po ay 6,054 pesos.
Ayan. So, computein po natin itong 6,054 pesos sa 3 months ha. To computein po natin kung magkano po yung interest niya and kung magkano po yung kikitain nila sa atin. So, 6,054 pesos times 3 months. So, ito po yung magiging total. Then, 18,162 minus 16,000 na niloan natin. Ito po yung magiging kita nila sa atin. 2,162 for 3 months. Kukunin po natin ngayon ay yung percent, yung interest rate nito per month. So, divide lang po natin sa 3 months to pay. So, kung makikita nyo dyan, 4.5% po ang kanilang interest sa atin monthly. So, okay na rin kasi hindi naman din siya talagang malala yung interest niya, 'di ba? Ganoon na rin 4.5. Okay na rin 'yun, ayos na rin 'yun. Anyways, lipat po natin sa 2 months to pay naman. Kasi ako gusto ko mabilis lang matapos. Ito yung monthly niya, 8,800. So, syempre computein natin 'to sa 8,802. Okay, type natin 8,802 times 2 months is equals to 17,604 pesos. Then, minus natin sa 16,000 na loan natin. Ito po yung kikitain nila sa atin sa loob ng 2 months, 1,604. Mababa po So, kunin natin yung interest rate per month nito. Yan, divided by 2 is equal to 5%. So, medyo mataas siya yung interest rate niya per month. Pero 2 months lang kasi ito Medyo mababa pa din. Kaya bet ko talaga mas maiksi yung loan terms. So, dahil decidido naman na po ako dito sa 2 months to pay sa 16,000, meron tayong 8,800 to per month sa 2 months to ha. So, i-click po natin tong continue. So, we need to review this breakdown kasi nakalagay dito, all funds disbursed are considered final. So, kapag okay na tayo dito, na-click na po natin tong continue. Mari-receive na po natin yung ating ni-loan. So, i-click na po natin. Then, kung makikita nyo dito, so sa taas, location received. Ibig sabihin po, na-send na po nila sa ating account kung saan natin pinatransfer, which is sa GCash ko nga. Then, dito rin naglalabas din sila ng disclosure statement and contract. Then, nakalagay po dito yung mga kailangan mong malaman. Of course, kung gusto mong basahin mo na lang. And after this po, nakalagay dito yung mga interest. Basta lahat ng kailangan yung malaman regarding sa loan, kailangan nyo pong basahin, of course. So, kapag okay na po tayo dito, i-click lang po natin tong I have read and understand this statement. Then, click natin tong confirm. So, after that, ito na yung lalabas. So, nag-send sila ng OTP. Then, yan, i-enter lang po natin, of course. Then, enter lang natin tong 4 digits na OTP. Then, proceed lang tayo for the next. Nag-text na sa akin si GCash. Ito siya. So, you have received 16,000 pesos. So, wala po siyang kabawas-bawas. Buo po siya. So, balik tayo dito. So, view natin yung schedule. So, nandito na po siya. So, 2 months to pay po siya. Actually, naging March 1 na yung yung first payment. Then, ang pangalawa is April 1. Then, balik tayo sa dashboard. So, ayan, na-refresh na natin and nagamit na po natin. So, then, syempre, punta tayo sa ating GCash. Tingnan natin din kung pumasok talaga, di ba? So, andito siya sa transaction. Ayan, pumasok po siya 16,000 pesos. So, wala pa rin naman pala talagang nagbago dito sa Bilis Cash Loan. Ganun pa rin yung process niya. Wala siyang bago, wala siyang changes, and ganun lang din naman yung ranges ng interest niya. And talagang napaka-smooth lang po ng process. Real time po natin marireceive yung dinisburse natin na pera. Nakita niyo naman kanina na real time ko rin talaga na-receive yung pera. And ganun lang po siya kadali talaga. Ganun pa rin siya ka-smooth. And the interest is okay pa rin talaga. Reasonable. And andun lang talaga siya sa 4 to 5% lang. Anyways, i-update ko naman kayo time to time kapag may changes dito sa Bilis. And i-update ko rin kayo sa last payment ko dito sa Bilis kasi doon nag-grant si Bilis ng increase. Let's see, after this 16,000 pesos, kung mag-i-increase ba tayo after my last payment dito. So, stay tuned lang kayo at dapat nakasubscribe talaga kayo sa channel ko para update kayo sa mga bago ko pa po mga videos like this. I have a lot of videos regarding this, regarding loan vlogs and tutorials. So, stay tuned. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong ng video sa inyo. Bago kayo muna sa channel ko, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!